Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hi Papa Dudut, magandang gabi po. Ako po si Charo. Matagal-tagal na rin po akong tagapakinig ng mga kwento sa inyo. Lagi kong inaabangan ang mga episodes ninyo, lalo na kapag gabi at mag-isa lamang ako sa kwarto. Doon ko po unang naramdaman na may karamay ako, na may mga taong handang makinig sa mga kwento ng iba. At ngayong gabi ay ako naman po ang gusto sana magbahagi ng isang bahagi ng buhay ko na hindi ko po malilimutan. Hindi ko po ito basta karaniwang alaala Papa Dudut. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bigat at hiwaga nito. Kaya naisip kong baka ito na ang tamang oras para ikwento ko. Baka sakaling gumaan-gaan din ang pakiramdam ko kapag may nakarinig. Unang beses ko pong nadiskubre sa YouTube channel. Nasa trabaho ako noon, tapos sa gabi pag uwi ay mahilig akong makinig ng kung ano-anong habang nag-aayos ng gamit. Biglang lumabas yung isang kwento na naka-upload doon. Sa umpisa nakikinig lamang ako dahil pampatulog, pero habang tumatagal, naramdaman ko na parang may mga koneksyon ako sa mga kwento ng ibang tao. Yung tipong may bahagi ako na nakikita ko rin sa kanila. Kaya mula noon ay naging routine ko na ang makinig gabi-gabi. Papa Dudut, bata pa lamang ako ay masayahin na ako. Pero medyo tahimik din. Hindi ako yung tipo na palaging makikipagsabayan sa ingay ng mga pinsan o kalaro. Pero kapag kasama ko ang dalawang ate ko ay nakikisabay din ako. 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Dahil bunso ako ay madalas ako yung laging nasa tabi ni mama at papa ko. Pero iba yung pagpapalaki nila sa amin. Si papa ay sobrang istrikto. Halos lahat ng bagay ay kailangang nasa tama. Kahit maliit na pagkakamali, sermonan agad. Si mama naman ay sobrang relihiyosa. Bago kumain, bago matulog, bago umalis ng bahay, lahat ay may dasal. Wala naman akong reklamo kasi yon ang kinalakhan namin. Pero kapag may nasabi akong kakaiba, agad nila akong pinipigilan. Kahit bata pa lamang ako ay ramdam ko na may kakaiba sa akin. At hindi ko po alam kung ano ang tawag doon. Basta ang alam ko lang ay iba ako sa ate ko at sa mga kalaro ko. Normal sila, ako ay hindi. Kasi nung 7 taong gulang ako ay nagsimula na akong magkaroon ng mga panaginip na paulit-ulit lang. Hindi ko maintindihan bakit laging yon ang lumalabas sa isip ko tuwing matutulog ako. Sa panaginip ko ay may isang bata na kasing edad ko lamang. Nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng kalsada. Tapos, bigla na lamang may truck na paparating. Hindi siya nakatakbo. At doon siya nabundol. Hanggang ngayon ay naaalala ko ang panaginip ko kung paano siya maging duguan at mangisay hanggang sa mamatay. Lagi akong nagigising ng pawis na pawis. Nanginginig at parang galit na galit yung dibdib ko sa sobrang kaba. Akala ko minsan lang mangyayari yon. Pero halos gabi-gabi bumabalik yung eksena na yon. Parehong pareho. Yung itsura ng bata, yung damit niya, pati yung tunog ng malakas na preno at sigaw ng mga tao sa paligid. Hindi ko na kayang itago.
Sinabi ko kay mama, sabi ko, mama, lagi kong napapanaginipan na may batang nabundol ng truck. Paulit-ulit po. Akala ko ay maintindihan niya ako pero ang sagot lamang niya sa akin ni Charo, huwag kang manonood ng mga horror na yan. Bata ka pa, hindi maganda sa'yo yan. Nang mga panahon na yon ay hindi po ako nanonood ng kahit na anong horror. Hindi rin ako pinapanood ng ganon kasi nga istrikto si Papa. Kaya lalo akong nagtaka bakit ko nakikita yon sa panaginip ko. Pilit ko sanang kakalimutan lahat-lahat kasi ayaw ko ring mapagalitan ulit. Pero habang pinipilit kong huwag iwasan, lalo lamang lumalakas ang kaba ko sa dibdib ko tuwing matutulog ako. Hanggang sa dumating yung araw na sinama ako ni mama sa birthday ng anak ng kaibigan niya. Excited ako noong una kasi bihira akong makasama sa mga ganong okasyon. Nakadamit ako ng bago. May tali pa yung buhok ko na kulay pula kasi yon yung gusto ni mama habang nasa biyahe kami. Iniisip ko lang na sana'y may kalaro akong makilala doon. Pero nang makarating kami at nakita ko kung sino ang celebrant, nanigas ako sa kinakatayuan ko. Papadudot yung bata na may birthday ay siya mismo yung batang nakikita ko sa panaginip ko na nabundol ng truck. Duguan at nangingisay. Parehong-pareho yung muka, yung buhok, yung ngiti niya. Parang bumagsak lahat ng dugo ko sa sahig. Hindi ako makakilos. Tumingin ako kaagad kay mama at halos pabulong kong sinabi, Ma, siya yung nasa panaginip ko. Siya yung batang nakita kong mamamatay. Agad akong sinaway ni mama. Sabi niya, Charo, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi magandang biro yan tungkol sa kamatayan ng ibang tao. Medyo malakas ang pagkakasabi niya kaya napatingin sa amin yung ibang magulang at ilang bata. Nahiya ako at ramdam ko na pinagtitinginan ako. Yung iba ay napataas pa ng kilay. Yung iba naman ay nagbulungan. Wala na akong nagawa kundi ang tumahimik at umupo sa sulok habang tuloy ang kasiyahan. Habang naglalaro yung mga bata, ako ay nakatunganga lamang. Ramdam ko yung lamig sa sikmura ko, yung kaba na hindi ko maipaliwanag. Ang hirap po nun, Papa Dudut. Kasi alam mong may mangyayaring masama pero walang naniniwala sa iyo. Maya-maya habang nakaupo ako sa gilid, bigla ko narinig yung malakas na busina mula sa labas ng bahay. Sunod-sunod na busina, Papa Dudut, malutong at nakakabingi. Sumunod agad yung sigawan ng mga tao, nagkagulo at nagsitakbuhan palabas. Nakisama na rin kami ni mama kahit pinipigilan niya akong hawakan ang kamay niya dahil halatang nagagalit pa siya sa sinabi ko kanina. Paglabas namin, doon ko nakita ang hindi ko makakalimutang eksena ng buhay ko. Yung batang may birthday, yung mismong celebrant ay nakandusay sa kalsada. May dugo sa buong ulo niya. At ang katawan niya ay halos hindi na gumagalaw. Sa di kalayuan, may nakatigil na sasakyan. At naroon yung driver na nanginginig at humihingi ng tulong. Eksaktong kagaya ng paulit-ulit kong nakikita sa panaginip ko, Papa Dudut. Lahat-lahat mula sa dugo ang itsura ng bata hanggang sa tunog ng busina, parehong pareho. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Natakot ako, kinilabutan at lalo akong nanahimik kasi naalala ko yung sinabi ko kay mama. Tinignan ko siya at nakita kong seryoso ang mukha niya. Hindi siya makapagsalita habang ang ibang tao ay abala sa pagdala ng bata sa ospital. Kami naman ay umuwi na agad. Tahimik kami sa tricycle at ramdam kong galit at takot yung nakahalo sa mukha ni mama. Pag uwi namin ay pinaupo niya ako at sinabing huwag mo na ulit-uulitin ang magsalita ng tungkol sa kamatayan ng ibang tao. Doon nagsimula ang pagiging tahimik ko. Doon ko natutunan na hindi lahat ng bagay ay pwedeng sabihin. Natutunan kong itago na ang lahat ng nakikita o nararamdaman ko. Kasi kung sasabihin ko pa ulit ay baka hindi lang ako mapahiya. Baka pati pamilya ko ay madamay.
Papadudot, matapos ang nangyari noong bata ako sa birthday party, doon na talaga nagsimula ang pagbabago sa buhay ko. Dati kahit medyo tahimik ako, marunong pa rin akong sumabay sa mga kalaro. Pero simula noon ay naging mailap na ako sa mga tao. Natuto akong umiwas kasi natakot akong baka may masabi na naman akong hindi maganda o baka magkatotoo ulit. Habang lumalaki ako ay mas pinili kong mag-isa kesa makihalubilo. Sa eskwela, madalas akong nasa isang tabi lamang habang naglalaro yung iba. Hindi ko naman sinasadyang maging suplada o masungit, pero kita ko sa mga mata nila na may mga kung anong tingin sila sa akin na hindi ko maintindihan. Hindi ako katulad ng mga ate ko na mabilis makipagkaibigan, masayang kasama at palaging bida sa klase. Ako yung laging nasa sulok, tahimik lang at hindi nagsasalita kapag hindi tinatanong ng teacher. Kahit pilit kong kinakalimutan yung batang namatay sa harapan ko, hindi nawala yung takot. Sa isip ko baka hindi yun ang huli, kaya lagi akong may kaba na baka sa susunod may makita na naman akong masama. At totoo nga, papadudot, hindi doon nagtatapos. Habang tumatanda ako ay nagkaroon din ako ng ilang mga kaibigan, pero limitado lamang, yung tipong 2 o 3 lang ang kaya kong pagkatiwalaan. Doon ko nakilala si Adam, kaklase ko na sobrang masayahin at pala kaibigan. Siya yung tipo ng tao na kahit na sinong kasama niya ay mapapasaya niya. Lahat ng tao ay gusto siyang maging kaibigan dahil hindi siya marunong manghusga. Sa totoo lang ay si Adam ang unang tao na pinakitaan ko ng tiwala pagkatapos ng mga nangyari sa akin. Madalas niya akong sinasabihan na, "Charo, huwag kang laging nag-iisa. Sayang ang oras mo. Sama ka sa amin." Kahit ayaw ko sanang makihalubilo ay natutunan kong ngumiti at sumabay sa kanya, papadudot. Sa murang isipan ko ay inisip kong baka siya na yung tutulong para mas maging normal ang buhay ko. Pero hindi ko akalaing siya rin ang susunod na makikita ko sa isang pangitain. Isang gabi habang nag-aaral ako sa kwarto ay bigla na lamang dumilim ang paningin ko. Hindi ako natutulog, gising na gising ako, pero sa harapan ko ay biglang lumitaw yung imahe ni Adam. Nakita ko siyang nakahawak sa isang kable, tapos ay biglang may kuryente na dumaloy sa katawan niya. Kita ko yung pagkislot ng mga kamay niya, yung pag-igting ng katawan niya hanggang sa bumagsak siya sa sahig na wala ng malay habang bumubula ang bibig niya. Hindi ito panaginip, papadudot. Hindi ako nakahiga. Nakaupo ako at nag-aaral, pero parang ipinasok sa utak ko yung eksenang mangyayari. Kinabukasan ay hindi ako mapakali at hindi ko alam kung paano sasabihin ang nakita ko na yon. Pero bago matapos ang klase ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko yung teacher namin at mahina kong sinabi na, "Ma'am, baka po may mangyari kay Adam na hindi maganda." Napatingin siya sa akin tapos ay tinanong, "Anong ibig mong sabihin?" Kinuwento ko ang nakita ko sa pangitain ko. Doon nagsimulang magbulungan ng mga kaklase ko. May ilang pang natawa at sumigaw ng, "Uy, si Charo, mangkukulam." Tawanan silang lahat habang ako naman ay halos lumuha sa hiya. Kahit si Adam ay nagulat din at ang sabi niya ay, "Ano raw? Ako mamamatay?" Tawa lang siya ng tawa, pero napansin ko na napatingin siya sa akin ng seryoso bago bumalik sa biruan kasama yung iba. Hindi siya naniwala. Pero nakita niya siguro yung kaba ko kasi hindi ko na maitago yung nanginginig kong mga kamay. Lumipas ang ilang araw ay hindi ko na inisip ang sinabi ko. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko na maniwala sa nakita ko. Pero nangyari nga ang kinakatakutan ko sa science lab habang gumagawa ng experiment. Nagkaroon ng short circuit sa isang equipment. Isa sa mga nakahawak noon ay si Adam. Mabilis lahat ng pangyayari, papadudot. Bigla na lamang siyang napakapit, napakislot ang buong katawan niya at bumagsak siya sa sahig. Eksaktong kagaya ng nakita ko. At hindi na siya nailigtas pa. Doon na tuluyan akong kinatakutan ng mga kaklase ko. Yung iba ay hindi na lumalapit sa akin, yung iba naman ay ginagawa akong biro. Araw-araw may bagong pangaasar. Tinatawag na rin nila akong kamatayan. Kapag dumadaan ako sa hallway, bigla nila akong tinutulak o kaya ay binubulungan ng masasakit na salita.
May mga pagkakataon pa na pagpasok ko ng classroom ay may nakasulat na mangkukulam sa desk ko gamit ang chalk. Napapahawak na lamang ako sa mesa. Nanginginig at pipilitin kong huwag umiyak. Umuwi ako ng ilang beses na umiiyak, Papa Dudut. Pero hindi ko kayang magsumbong kay mama. Alam kong sasabihin lamang niya ulit na huwag akong magsalita ng mga ganon na masama yon. Natuto akong kimkimin ang lahat. Pero habang ginagawa ko yon ay lalo lamang akong nahihirapan kasi araw-araw may bago na naman akong nakikita. Dumating ang panahon na dumalaw kami sa probinsya sa bayan ni Papa. Gusto ko sanang doon makaramdam ng ginhawa kasi nasa tabi ko ang mga pinsan ko at tahimik ang paligid. Pero hindi rin pala ako ligtas. Isang hapon habang nakaupo ako malapit sa ilog ay nakita ko yung tsuhing ko na inaahon na wala ng buhay. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung eksena. Basta biglang nasa harapan ko na naman siya at wala ng buhay. Pero sa isang kisap mata lang ay naglaho lahat ng vision ko na yon. Wala akong pinagsabihan ng tungkol doon at kinimkim ko ang lahat, Papa Dudut. Kinabukasan nalaman namin na nalunod nga yung tsuhing ko sa ilog kung saan ko siya nakita sa vision ko. Mas lalo akong nanahimik, Papa Dudut. Sa isipan ko baka ako ang may sala. Kasi bakit ba ako nakakakita ng mga bagay na hindi naman dapat? Kung nagsalita ba ako ay maililigtas ko ba siya? O baka lalo lamang akong mapahiya gaya ng nangyari kay Adam? Kaya pinili kong huwag magsabi kahit kanino, pero habang hindi ko pinipigilan ay lalo namang bumibigat ang pakiramdam ko. Para bang unti-unti akong kinakain ng mga pangitain na yon, Papa Dudut. Simula noon ay halos gabi-gabi, araw-araw ay may kung ano-anong nakikita, mga aksidenteng hindi pa nangyayari. Mga taong nakakasalubong ko sa daan na bigla na lamang naglalaho sa isipan ko na parang alam ko na kung ano ang mangyayari sa kanila. Hindi ko alam kung bakit ako nakakakita ng mga ganon. Hindi ko alam kung sinumpa ba ako o may dahilan kung bakit sa akin nangyayari lahat ng ito. At doon nagsimulang bumuo yung katanungan sa isipan ko. Ano ba talaga ako? At bakit ako ang nakakakita ng mga bagay na wala naman akong hinihiling na makita? Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa probinsya ay naisipan ko, Papa Dudut, na baka mas makakabuti kung lilipat ako ng lugar. Para kasing kahit saan ako tumingin ay may bakas ng alaala ng mga taong nawala na. Kaya na magkaroon ako ng pagkakataong mag-aral sa Maynila kahit medyo mahirap ay tinanggap ko yon. Bitbit ko lang ang kaunting ipon ni Mama at mga gamit na kasya sa isang maliit na maleta. Sa umpisa ay mahirap talaga. Hindi ako sanay sa ingay ng lungsod sa probinsya kasi kapag hating gabi, maririnig mo pa ang huni ng kuliglig at ang ihip ng hangin. Pero sa Maynila kahit 10 oras ng gabi, may mga sasakyan pa rin. May nagkakantahan sa kalsada. May nagtatawanan. Nahihirapan akong makatulog pero sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong tiisin ang lahat. Gusto ko ring matutong bumangon mag-isa at magtapos ng pag-aaral para kahit papaano ay may marating din ako. Sa kolehiyo ko nakilala si Lori. Ibang-iba siya sa mga nakasama ko dati. Mula sa unang pagkikita namin, ramdam ko agad na magaan siyang kasama. Madaldal siya, mahilig magkwento ng kung ano-ano. Mga karanasan niya sa pamilya, mga simpleng kalokohan sa klase. At pati mga pangarap niya, minsan nga ay natatawa ako kasi halos wala na akong masabi. Siya na lang ang nagsasalita. Pero sa totoo lang, ang daming naitulong sa akin ang pagiging ganon niya. Sanay kasi ako na tahimik lang. Yung tipong hindi agad nakikipagkapalitan ng salita. Pero dahil kay Lori, natutunan kong may mga tao palang kayang tanggapin ka kahit na hindi ka masyadong madaldal. Lagi pa niyang sinasabi na alam mo, Charo, hindi naman kailangang lagi kang magsalita. Basta andyan ka ay okay na ako. Kaya dumating ang punto na masasabi ko talagang siya ang naging unang tunay kong best friend.
Pero gaya ng nakasanayan ko, Papa Dudut, kahit gaano ako kasaya, laging may bumabagabag sa akin. Isang gabi habang nag-aaral kami sa boarding house, nakatulog ako sa mesa. Doon ko na panaginipan si Lori. Hindi yun simpleng panaginip, mabilis lang na lumilipas. Para siyang totoong pangyayari. Nakita ko siyang nakasuot ng isang damit na kulay pula at may lalaking may hawak na patalim na bigla siyang sinaksak. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Nagising ako agad, nanginginig at halos hindi na nakabalik sa pagtulog. Kinabukasan ay pilit kong iniisip na baka dahil lang sa pagod kaya ako nanaginip ng ganon. Pero nang dumating si Lori at nakita kong suot niya ang parehong pulang damit, pumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto kong sabihin sa kanya pero natakot akong baka pagtawanan na naman ako. Kaya ang ginawa ko ay sinamahan ko na lamang siya hanggang makauwi. Sabi ko ay may bibilihin lamang ako malapit sa kanila pero ang totoo ay gusto ko lamang siguraduhin na ligtas siyang makakarating. Iniba ko rin ang daan namin, hindi doon sa routine na palagi niyang dinaraanan. Nakahinga ko ng maluwag nang makita kong nakapasok siya sa bahay nila ng maayos. Ang sabi ko sa sarili ko ay baka mali ang nakita ko. Baka dala lamang ng pagod at stress. Ilang araw din ako naging panatag at nagpatuloy lamang kami sa klase. Nagtatawanan, nagkwekwentuhan at hindi ko na muling binanggit ang tungkol doon. Pero isang gabi habang nag-review ako para mag-exam ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isa naming kaklase. Hindi agad ako makapaniwala sa narinig ko. Nasunog daw ang bahay ni Lori. At ang pinakamasakit ay wala ni isa sa kanilang nakaligtas. Lahat sila kasama si Lori na tupok ng apoy. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bumagsak na lamang ako sa kama at hindi na nakapagsalita pa. Ilang araw akong parang lutang. Hindi ako makakain ng maayos. Hindi rin makatulog. Araw-araw umiiyak ako. At paulit-ulit na sumasagi sa isipan ko ang panaginip na nakita ko noon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero ang bigat ng konsensya ko. Kaya ba namatay ang buong pamilya ni Lori dahil niligtas ko siya sa dapat ay kamatayan niya? Sa huli pakiramdam ko ay wala akong silbi. Dahil sa nangyari, nagpa siya akong umuwi muna sa probinsya. Doon ko naisip na baka mas makakabuti kung kasama ko si mama. Lalo pat matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Pero pagdating ko roon ay napansin ko kaagad na hindi na siya tulad ng dati. Mahina na siya, mabilis mapagod at madalas na nakahiga. Sabi ng mga kapitbahay matagal na raw siyang may iniindang sakit. Doon ako labis na natakot, Papa Dudut. Kasi alam ko na kung minsan kapag nakakaramdam ako ng ganito, may mangyayari na naman. Sinubukan kong magpakatatag. Ako na ang nag-aalaga kay mama. Ako ang nagluluto, ako ang naglilinis, at ako rin ang bumibili ng gamot niya. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko mapigilan ang kaba. Lalo na nung minsang pinaliguan ko siya. Biglang dumilim ang paningin ko. Hindi ko alam kung guni-guni lamang ba yun o totoo. Pero sa isang iglap ay nakita ko siyang nakahiga, malamig at wala ng buhay. Napahawak ako sa kanya at napaiyak. Kinabukasan, nangyari na nga. Hindi na nagising si mama. Papa Dudut, doon ko talaga naramdaman na wala akong laban. Kahit na anong gawin ko, kahit na anong pigil, kapag oras na ng isang tao ay darating talaga. Pero masakit pa rin kasi mula noon pakiramdam ko ay sinumpa akong makakita ng kamatayan bago pa man ito dumating. At mas masakit. Hindi ko alam kung para saan lahat ng ito. Hindi ko alam kung may dahilan ba o pinaparusahan lamang ako. Papa Dudut, mabilis lumipas ang panahon. Unti-unti akong nagdalaga at sa isip ko ay baka sakaling magbago rin ang lahat kapag lumayo na ako sa pamilya at natuto nang tumayo sa sarili kong mga paa. Pero mali pala ang inaasahan ko. Mas lalo lang lumalim ang bigat na dala ko.
Dumating yung araw na napilitan akong mamuhay mag-isa. Lumipat ako sa isang maliit na apartment na malapit sa university para hindi na ako araw-araw bumabiyahe mula sa bahay namin. Sa una ay masarap yung pakiramdam na may sariling espasyo. Walang nakikialam, walang naninita. Pero habang tumatagal ay nararamdaman ko na hindi pala ganon kadali ang mamuhay mag-isa. Lalo na kung dala mo yung mga alaala at takot na matagal mo nang kinikimkim. Sa unang mga linggo ay normal pa ang lahat. Pag-aaral, klase, kain at tulog. Pero nang humaba na ang mga buwan ay nagsimulang bumigat ang gabi. Kapag mag-isa ako sa kwarto, pakiramdam ko may bumubulong sa tenga ko. Hindi malinaw kung ano ang sinasabi. Minsan mahina, minsan mas malakas. Pero palaging nandoon. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lamang dahil tahimik ang paligid. Pero ang totoo, Papa Dudut, ramdam ko na totoo yung naririnig ko. Hindi ko sinasabi sa kahit na sino dahil natuto na akong manahimik. Natutunan ko nang ako lang ang makakaunawa sa dinadala ko. Habang binabaliwala ko yung mga bulong ay napansin ko ring may kakaiba sa mga tao sa paligid ko. Yung mga kaklase kong madalas kong nakakasama, isa-isa silang nagkakasakit. May biglang na ospital, may biglang natanggal sa klase kasi aksidenteng nabalian. At meron ding hindi na nakabalik dahil pumanaw. Sa bawat pagkawala nila ay bumibigat lalo ang loob ko. Naisip ko na baka nga sumpa talaga ako. Baka ako yung dahilan kung bakit sunod-sunod silang nadadamay. Sa gitna ng lahat ng iyon ay nakilala ko si Marco. Isa siyang kaklase na hindi ko akalaing magiging malapit sa akin. Siya yung kabaligtaran ko, masayahin, palabiro at lahat ng tao ay gusto siyang kasama. Pero ang kakaiba kay Marco, hindi lang siya mabait sa lahat, mabait din siya sa akin kahit alam niyang mailap ako. Hindi niya ako pinipilit na makihalubilo. Pero lagi siyang nandun kapag kailangan ko ng kasama. Siyang unang nagtanong kung kumusta na ako. Yung unang nakapansin kapag wala akong ganang magsalita. Charo, okay ka lang ba? Kung gusto mong magpahinga o magkwento, andito lang ako. Sabi niya minsan habang sabay kaming naglalakad papunta sa susunod na klase. Hindi ako sanay na may ganong klaseng malasakit. Dahil doon ay natutunan kong unti-unting buksan ang sarili ko sa kanya. Hindi ko sinabi ang buong totoo tungkol sa mga nakikita ko. Pero nagustuhan ko yung pakiramdam na may isang taong handang makinig kahit simpleng bagay lang. Sa loob-loob ko natakot akong tuluyang mahalin si Marco. Natakot akong baka madamay siya gaya ng mga nauna. Kaya naman pinigilan ko ang sarili kong maging sobrang attached. Pero alam mo yung pakiramdam, Papa Dudut, na kahit na anong iwas mo ay may koneksyon na mabubuo. Ganon yung nangyari sa amin. Isang gabi habang nag-aaral ako ay bigla na namang dumilim ang paningin ko. Bumalik yung nakasanayan kong pangitain. Nakita ko si Marco duguan nasa kalsada. Parang bagong aksidente. Kita ko yung sugat sa ulo niya at yung mga tao sa paligid na nagmamadaling humingi ng tulong. Nang bumalik ako sa ulirat ay nanginig ako, hawak-hawak ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ano naman ang mga gagawin ko. Sa isipan ko ay gusto kong pigilan, gusto kong lapitan siya at sabihing mag-ingat siya. Huwag siyang lalabas at huwag siyang magbabiyahe. Pero may kaba na pumipigil sa akin. Kaya naisip ko na paano kung mas malala ang mangyari kung makialam ako. Paano kung dahil sa pagpigil ko ay mas madaming tao ang madamay. Sa sobrang takot, pinili ko na lamang na manahimik. Kinabukasan wala si Marco sa klase at nagtaka kaming lahat kasi hindi naman siya nagsabi na liliban siya. Pag-uwi ko ay doon ko nalaman ang balita na sangkot siya sa aksidente habang pauwi mula sa isang lakad. Nabundol yung sinasakyan niyang motor ng isang kotse. Wala na siyang buhay nang dumating sa ospital. Papa Dudut, bumagsak ang mundo ko ng araw na yon. Para akong binagsakan ng lahat ng bigat na matagal ko nang dinadala.
Siya lang yung taong nagpakita ng totoong malasakit. Siya yung unang nagpatawa sa akin ulit at siya rin ang unang kinuha mula sa akin. Hindi ako makalapit sa burol niya at hindi ko rin kayang ipaliwanag kanino man yung sakit na nararamdaman ko. Ang alam ko lang, mas lalo akong natakot na baka lahat ng taong lalapit sa akin ay masusundan din ng sinapit ni Marco. Doon ko sinimulang ilayo ang sarili ko sa lahat. Hindi ako nakipagkaibigan, hindi na ako lumapit kahit kanino. Natutunan kong mamuhay mag-isa, halos walang kausap. Ang iniisip ko na lamang palagi ako ang tagapagdala ng kamatayan. Kung gusto kong mabuhay, ang ibang tao ay kailangan kong lumayo. Sa gitna ng katahimikan ng apartment ko ay madalas akong tanungin ang sarili ko. Ako ba ang sumpa? May mga oras na halos mabaliw ako sa tanong na yon. Pero habang lumilipas ang mga taon, natutunan ko ring tanggapin ang katotohanan na hindi ako ang pumipili ng mga nakikita ko. Hindi ko kontrolado kung sino o kailan. Dumarating lang sila at wala akong magagawa kundi ang makita. Naisip ko na siguro'y hindi ko kasalanan kung bakit nangyayari ang mga yon. Siguro'y hindi ako sumpa. Siguro ako lang yung nakakasaksi sa mga bagay na nakatakda na talagang mangyari. Masakit tanggapin pero baka ganon talaga. Walang makakapigil sa oras ng tao. At sa huling pagkakataon, papadudot, dumating ulit ang isang pangitain. Isang batang babae na hindi ko kilala. Nakita ko siyang nakahiga, duguan at alam kong wala na siyang buhay. Dati siguro'y tatakbo ako sa mga magulang niya para magbigay babala. Siguro'y iiyak ako ng iiyak at pilit na ipapaliwanag ang mga nakita ko. Pero sa puntong iyon ng buhay ko ay wala na akong nagawa kundi ang tumingala at magdasal. Imbis na pigilan, ang hindi ko naman kayang pigilan, ipinagdasal ko na lamang na sana'y magaan ang pag-alis niya. Na sana'y may makasama siyang mahal sa huling sandali niya. Tinanggap ko na may mga bagay na hindi ko kaya na kontrolin at isa na doon ang kamatayan. Kaya lumayo na lamang ako dalang bigat ng kakayahan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito makakasama, pero natutunan kong mabuhay ng tahimik, iwas sa lahat at ituloy ang buhay na walang umaasa sa akin. Papadudot, natutunan ko na sa huli walang makakapigil sa kamatayan. Ang kaya ko lang gawin ay mabuhay habang may oras pa. Lubos na gumagalang, Charo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po'y hanapin po ninyo ang Kaistorya YouTube channel para po sa ibang mga horror stories. Yan po ay narrated by Jason Steele and produced by yours truly, Papa Dudut. Makikita po ang link niyan sa homepage ng channel na ito. Ganoon din ang Papa Dudut family. Mahirap yung pinagdaanan ng ating sender na si Charo. Bata ka pa lamang ay nakikita mo na yung mga bagay na hindi normal sa mata ng ibang tao. At dahil hindi ka maintindihan, ikaw pa yung naparusahan. Tinawag na kakaiba. Pinagtawanan at iniwasan. Kaya hindi nakapagtataka na natutunan mong tumahimik at umiwas sa lahat. Pero sa totoo lang, Charo, hindi mo kasalanan ang mga nangyari. Hindi mo hawak ang buhay ng ibang tao at hindi rin ikaw ang dahilan ng pagkawala nila. Ang dala mo ay hindi sumpa kundi mabigat na kaloob na hindi madaling tanggapin. Kaya tama yung ginawa mong matutong tanggapin ang mga bagay sa mundo na hindi natin kayang pigilan. Pero Charo, ay huwag mo ring kalimutan na may mga bagay na kaya mo pang hawakan. At yun ang sarili mong buhay. Hindi mo man mabago ang kapalaran ng iba, iba'y oras ka pa para alagaan ang sarili mo, mahalin ang sarili mo at mabuhay ng hindi natatakot. Kung minsan kasi ay masyado tayong nakatuon sa mga bagay na wala sa ating kontrol. Pero kung tatanggapin natin na may mga bagay talagang nakatakda, ay mas matututunan nating pahalagahan ang mga oras na nandito pa tayo. Yung mga tao na kasama pa natin at yung mga pagkakataong pwede pa nating gawing ngumiti at lumigaya. Huwag mo din kalimutan
na panatiliin ang pagdarasal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut